Hello everyone! Filipino teacher in China here! Alright, so, muna ang chismis. Okay, ito yung chismis. Okay, so marami talaga ako nakikita sa comment section asking me of all the issues happening between uh, China and Philippines because of WPS. How do Chinese people treat Filipinos, okay, who are working here in China? So, yun yung magiging content ng vlog natin ngayon. And, samahan niyo na rin akong mag-impake ng aking mga gamit. So, actually, nakapag almost ko nang maklear yung mga gamit. Ayan, see that mga hangers. So, nag-iwan na lang talaga ako ng mga susuotin ko pa sa mga remaining days ko dito sa school. Pero, hindi ko pa talaga siya talaga nauubos na ipack. Okay, so ito yung so far na napack ko. Okay, my luggage box. Tsaka meron ng isang malaking box dito. Okay, so for sure, okay, yung Chinese friend ko, nag-represent siya na pwedeng kotse niya yung gamitin niya para i-transport yung mga gamit ko papunta sa bago kong apartment. But I believe hindi magkakasya kasi nga medyo marami-rami pala yung gamit ko. Pero I think iiwanan ko yung iba, most especially yung mga, alam niyo naman, nag-gain ako ng timbang. So, yung mga masisikip na mga damit, iiwanan ko na lang. At saka yung mga hindi ko bet, iiwanan ko na lang. So, yun na. So, ilalagay ko kayo dito, guys. Ayan, ilalagay ko kayo dito. So, habang nag-iimpake ako, magchichika tayo kung paano ba tratuhin ng mga Chinese ang mga Pinoy. Kasi, yun na nga, di ba? Yung back in 2019 or even during COVID, talagang nasasaktan ako kasi nga, there is this one time na nung buti na nga lang nung pumasok yung nangyari yung COVID, nakauwi kami ng Pilipinas dahil nga sa winter break nung panahon na yun. And it hurt me so much kasi marami namang kasing nagpo-post sa Facebook. And ako kasi, 'di ba, bilang teacher sa China, and nakita ko how well they treated Filipino teachers and how well they treated Filipino workers, not just teachers, okay? Filipino workers such as mga different types from different types of jobs na nagtatrabaho sa China is that nasasaktan ako kasi nga ang bait kasi ng mga Chinese. And nasasaktan ako each time na may nakikita akong mga anong tawag nito? May nakikita akong mga comments about China. Yan kasi ang dudumi nyo, kumakain kayo ng kahit ano kasi 'di ba? Sabi nila, galing daw sa bat, paniki yung COVID, 'di ba? Yun talaga yung mga issues noon, 'di ba? Tapos nasasaktan ako, tapos alam niyo yung racism, 'di ba? So each time na meron mga stories na mga Chinese na nasa elevator, tapos umiiwas yung mga Pinoy, so parang nasasaktan ako. Kasi nga, I treat Chinese people as a family already. So, ganun yun. Okay, so, okay, lalong-lalo na this year, 'di ba? Pumutok yung issue about the West Philippine Sea. And parang I think beginning this year or last year, nag-e-escalate yung issue. Sa dami-dami ba naman kasing issue sa Pilipinas, ito pa talaga yung hina-highlight. Ano yung ganun? So parang nagti-trigger, kumbaga. And then of all or amidst this issues, kasi nakalagay talaga sa contract namin, sa work contract.
okay, dito sa China, never to mention or never to discuss politics and religion and any sensitive issues regarding China. So, regarding China and other countries. So, naka-enclose talaga yun sa contract. So, kaya, we're not really allowed to bring it up. We're not really allowed to discuss it with our students. And, yun na nga. And then, of course, 'di ba, kung tayo nga nakakarating nga yung mga balita kahit nandito kami sa China, how much more sila, 'di ba, na everyday nanonood ng balita. So, for sure, meron din silang mga naririnig, 'di ba? Naririnig ng mga issues. So, naririnig ng mga issues. Pero kahit brought up 'yan kasi 'di ba, close kami or close ako sa mga Chinese teacher ko or kahit kanino kasi nga friendly tayo. Friendly naman talaga tayo mga Pinoy. 'Di ba? So tayo mga Pinoy is that talagang kahit sino ang dali kasi nating makakonect. Ang dali nating magkaroon ng friends, 'di ba? So sila, naging komportable din sila sa akin. And, I don't know, may kasama kong teacher na talagang nag-mention siya sa akin, 'di ba? So, sabi niya kung anong tawag nito, nag-ask siya sa akin na kung safe ba sa Pilipinas. Kasi nga, 'di ba, dahil nga sa issue na to, parang naging ilang din sila na pumasok sa country natin. Kasi nga sa issue. Kasi natatakot sila baka they will be treated bad, they will be treated not nicely, they will be treated na iba, 'di ba? Kasi nga hindi sila, kumbaga pa, dahil nga sa issue. Pero, you know what? Ang bait pa rin nila talaga sa akin. Hindi ko naramdaman sa kanila na may tension na nangyayari between Philippines and China because of WPS. Hindi ko naramdaman yun sa kanila. As much as possible, 'di ba? Like, siguro, in a day or siguro kung i-base natin sa percentage, never ko talagang, or kumbaga pa, siguro mga below 10%, sabihin natin below 10% na talagang napapag-usapan namin yung mga ganong klaseng issue. Kasi nga, iniiwasan namin. Or, sa dami ba namang issues na dapat namin pag-usapan? 'Di ba? Yun pa talaga. Okay? So, hindi ko talaga na-feel na may issue between Philippines and China. No, towards my Chinese colleagues, towards the administration dito sa school. Hindi ko naramdaman yan. In fact, they are being friendly, they are being helpful. No, kasi nga, 'di ba, nahihirapan tayo, hindi naman kasi talaga tayo marunong magsalita ng Chinese, 'di ba? So, talagang merong mga bagay-bagay na ang hirap intindihin, lalo na kung may mga orders tayo, kung may mga binibili tayo, talagang tumutulong sila. And they are very helpful. And they are also very generous. Kasi nga, may mga times na nililibre nila ako, kahit wala namang okasyon, 'di ba? There is this one time na, nung nalaman nilang aalis na ako, talagang trinit ako ng mga Chinese colleague ko. Like, kumain kami sa labas and ang sabi nila is that treat nila sa akin yun. And then second is that minsan or kahit nung second to the last day namin, nilibre talaga niya ako, yung friend ko na Chinese na kasama ko sa school. Katabi ko ng cubicle sa office. Trinit niya ako and nilibre niya ako sa isang buffet. So, mga ganun na ang thoughtful pala nila. Yung akala natin
mga Pilipino, tayo na yung pinaka-hospitable sa buong mundo. Well, in fact, hindi po. No? Ang mga Chinese din, diba? They are so hospitable. They are so nice. And they are so professional. Diba? Kaya nga, they are so professional kasi nga, naramdaman ko yun kasi, diba, na-mention ko na siguro 'di ba, yung hindi kasi natin sila kapwa Pinoy. Yung alam mo yung gano'n. So siguro o di kaya hindi sila kapwa mga foreign teachers. So kung ano man yung mga secrets natin na ayaw natin gustong ipasabi sa iba, talagang matatago. Hindi sila mga marites, okay? Hindi rin sila mga marisol, 'di ba? Yung ano lang talaga sila, napaka-professional po nila. Kung ano po talaga yung naka-indicate sa contract, sinusunod nila, di baling anong race, di baling anong saang country ka nang galing, hindi nila pinapa-feel sa'yo na ay galing ka sa ganitong bansa, we will not treat you nice kasi ganun din kayo sa amin dahil sa mga balitang naririnig namin. So actually, alam nila yung nangyayari between Philippines and China. Pero never ko talagang na-feel na nag-iba yung relationship namin, nag-iba yung pakikitungo nila sa akin, and yun, napakabait nila. Talagang they will really lend a hand kapag nangangailangan ka ng tulong. And yun na nga, so they are helpful, they are kind, and they are so generous. I have really felt it here. So ganun yun, sa lahat ng mga nagtatanong. So, hindi ko nga halos na feel na merong tension between Philippines and China because of WPS. So, ayun. So, when it comes sa students, maano din yung mga bata dito is anong tawag nito? Napaka-respectful, okay, towards their teachers. So, depende din naman kasi yan, 'di ba? So, kung kagalang-galang tayo, igagalang talaga tayo. 'Di ba? So, mabait talaga sila, yung mga bata, hindi sakit sa ulo. Isang sabi lang, talagang ano tawag dito, nag-a-agree ka agad or di kaya ginagawa ka agad nila. So, hindi sila yung kasi nga, ito yung mga naririnig ko. I have a friend who's teaching in Canada. And just recently, hello, hindi ko na sabihin yung name, who just worked in Canada. Kasi nga, nakapag-asawa siya ng Canadian. So, doon na siya nagtiteach. And she just mentioned, or we just discussed her struggle towards teaching there. And iba talaga yung treatment, or iba talaga yung treatment ng mga teachers doon. And even I think I also have lots of friends who are teaching in the US na ganun din. Iba din yung struggle nila when it comes sa kanilang mga students. Diba? So, I think I'm really blessed and happy na I am working here. No? So, na anong tawag nito? Na nabiyayaan tayo ng trabaho dito sa China. Kasi, kung ako siguro nandun, for sure, mahihirapan din ako. Siguro iiyak din ako. Ano mo yun? Yung struggle, malayo ka pa sa pamilya, tapos ganung klaseng treatment pa yung mararamdaman mo. May halong racism, meron pang mga pambubuli, meron pang mga masasakit na mga salitang sasabihin sa'yo. So, ganun, 'di ba? So dito, hindi mo yan maramdaman towards kids, sa mga bata dito sa China. Kasi nga, ang gagalang ng mga bata dito. So, tapos, ayun, ang gagalang, tas ang tahimik.
So, kulang na lang, di ba? Whenever you will ask, do you have any question? Naku, halos walang magsasalita kasi they are afraid to share. So, ikaw pa yung magtatawag, ikaw pa yung mag-e-effort para lang makapagsalita sila sa klase. Nilipat ko kayo dito. para lang makapagsalita sila sa klase. Kasi nga, ang hirap talaga nilang pagsalitain, 'di ba? Ang tahimik ng klase. Lalong-lalo na kapag sa high school kayo magtuturo. Naku, napakatahimik, okay? Tapos, kailangan mo lang talagang i-control kasi I don't know, pero dito sa school namin, allowed kasi silang magdala ng device except cellphones. Yung cellphones is talagang iniiwan sa mga advisors, sa mga homeroom teachers nila. So, pero allowed silang magdala ng computer, laptop, allowed silang magdala ng ang tawag dito, allowed silang magdala ng iPad para din silang mag-take ng notes, okay? And mostly kasi digital na yung mga namin, yung mga worksheets, yung mga homework, ganun. Pero dahil nga sa math teacher tayo, ayoko din na palagi na lang silang nanonood or shall we say, gumagamit ng iPad during my discussion. Kasi nga 'di ba, ang tatahimik pa nila kasi hindi pa sila talagang tumitingin sa iyo kapag nagdi-discuss kasi puro na lang sila nasa device nila. So para kang bato. Kasi nagsasalita ka sa mga bato or parang wala kang kinakausap, 'di ba? Pero mind you, nakikinig yan sila. Nakikinig yung mga bata. So whenever you have mistakes, 'di ba? Minsan talagang nagsasalita sila. So kahit tignan mo parang hindi sila nakikinig, pero actually nakikinig yan sila. So nung second year ko na dito, nag-implement talaga na no device allowed in my class. So kaya nagpiprint pa rin ako ng mga worksheets, ganun. Nagpiprint pa rin ako ng mga worksheets, nagbabind pa rin talaga ako ng mga past paper questions para makapag-practice sila kasi nga no device in my class allowed. Kasi nung first year ko dito, talagang inalaw ko silang gumamit ng mga device. Yun na nga. Kasi yun yung mga nakikita ko sa ibang klase. Pero minsan naaabuso kasi hindi mo naman mamomonitor kasi ikaw nasa harap ka, nagdi-discuss ka. Hindi mo naman mamomonitor kung ano na yung ginagawa nila sa iPad nila, sa computer nila. Baka naglalaro na yan ng computer games, di ba? So, ganun yun. So nung nung second year na ako, naging, traditional. So, hindi ko na sila inalaw na talagang gumamit ng device sa klase ko during my discussion. So, yun yung nangyayari. So, tapos, kapag may question, they are so respectful, tahimik lang sila. Tapos, pag gusto kanila, talagang nagbibigay sila ng regalo. Anong tawag nito? They really express their warmth, their sincerity na, you know what, Miss Abby, I really like you, yung mga ganon. So, walang halong chemical. So, they would really express their their interest towards you and your class. So, talagang nagme-message sila, ganun. So, they are really being nice talaga. So, ano pa ba? Okay, sa mga yun na nga, I think na-mention ko noon, 'di ba, na
halos yung mga Chinese dito walang pakialamanan. Walang pakialamanan. So, mind your own business sila nga dito. Kasi nga, introvert sila. So, hindi sila, anong tawag nito? Kaya nga, nung unang salta ko dito sa school, they find me really nice. Kasi ako talaga yung nagkukusang mag-hi and hello. Yung ganon. So, talagang smile lang talaga tayo, ganon. So, sabi nila, you know what, you're so nice. Mga ganon. Kasi daw, warm daw tayo mga Pinoy. Diba? So, typical Filipino traits na Filipino traits na warm tayo at saka friendly. Diba? Gustong-gusto natin yung mga kumakausap tayo, ng mga ng mga banyaga, ganon, di ba? So, ganon din sila, introvert sila. So, expect ka na lang na hindi sila smiling. Even, no, hindi sila smiling, yung akala mo, cold sila. Pero, actually, they are warm. Pag uunahan mo lang. So, huwag kayong magtataka kung magtuturo kayo dito and it seems like hindi kanila gusto kasi hindi sila halos nag-i-smile sa'yo. Unahan mo na lang. Okay? Unahan mo na lang sila. And huwag ka na lang din ma-pride. Diba? So, unahan mo na lang din. Maging ka na lang din, friendly ka towards them. So, ano pa ba? Generous. So, gaya ng mga adult, yung mga students din natin, generous din sila. Pag Teacher's Day, nagbibigay sila ng flowers. So, wag kayong magtaka. Kasi kahit lalaki, bibigyan nila ng bouquet. So, sa lahat ng mga lalaking subscriber ko who wants to teach here in China, so, expect na lang kayo na mabibigyan talaga kayo ng bouquet. Kasi sa Pilipinas, babae lang yung binibigyan ng bouquet, di ba? Dito, kahit lalaki, binibigyan. Okay, lalong-lalo na pag tuwing graduation, ganun. Pag tuwing graduation, pag tuwing yung mga moving up ceremony nila, o di kaya even after presentation, yung mga pag may mga presentation na ginagawa, 'di ba? Mabibigyan talaga ng flowers. Ganon. So, Teacher's Day, nagbibigay din sila ng bouquet, ganon. So, expect ka na lang talaga na makaka-receive ka ng magandang bouquet. Ano pa ba? 'Di ba? So, nag-i-impact na ako, guys. So, ganun yun dito, 'di ba? Hindi ka wala silang halos pakialam sa iyo. So, kaya you can do whatever you want, okay? Except dapat maging karespeto tayo. So, hindi tayo allowed mag-wear ng open sandals during class. Pag nagtuturo tayo, dapat closed shoes. Okay, at saka, hindi rin sila, hindi rin sila conscious, diba? Kung ano yung hindi rin sila masyadong conscious kung ano yung isusuot natin. So, gaya nga ng sinabi ko, dahil sa wala silang pakialam, so kahit hindi tayo naka-formal everyday, pero of course, it will make an impression, diba? Na, si sir talagang nagsusuot ng suit everyday, di ba? Nagkakaroon ng impression, pero they really don't mind it. As long as you wear casual formal, gano'n. So hindi masyadong stricto when it comes sa suot dito. Okay? Ano pa ba? Ano pa ba yung mga dapat i-discuss? I think yun lang. So, despite the issues that is happening between us and China, okay,
hindi ko talaga naramdaman yun towards my Chinese fellow. They have been so good. They have been treating me nice. So that's why I didn't worry nung may mga issues tayong na naririnig from Facebook. Kaya minsan hindi na lang ako anong tawag nito? Hindi na lang ako masyadong nagfo-focus sa Facebook kasi nga minsan nakakasakit ng damdamin. Kasi nga 'di ba, they just don't know how well, 'di ba? Kasi minsan yung mga Pinoy taklesa, 'di ba? Hindi alam kung ano yung sinasabi, 'di ba? Agad-agad naniniwala sa mga news, 'di ba? And minsan nakakasakit din ng anong tawag nito, nakakasakit din ng damdamin kung ano yung mga masasakit na salita na sinasabi nila towards China. Diba? Wag naman sanang lahatin. Yun lang yung sasabihin ko sa lahat ng mga makakapanood ng vlog nito, na wag naman sanang i-generalize. At saka wag naman sana tayong mag-wish ng hindi maganda towards China, 'di ba? Kasi saan, 'di ba, dahil sa hatred, 'di ba, nangyayari ang war. So, wag naman sana magsimula sa sarili natin, 'di ba? Magsimula tayo kahit sa sarili natin, na iwasan natin yung mga hate comments, 'di ba? And try to understand what is really happening. So, wag tayo agad-agad mag-judge, wag agad tayong magsalita ng kung ano-ano na wala tayong basis, 'di ba? So, naway maging peaceful and loving tayo na klaseng mga people. Okay. So, I think this will be for now. Bye-bye and see you here in China. See you on my next vlog.